Karaniwan, ang sinumang ahente ng FBI na nagpakasal sa teroristang iniimbestigahan nila ay mahaharap sa mabigat na parusa. Gayunpaman, sa kaso ng FBI linguist na si Daniela Green, naging kapansin-pansin ang naging resulta at masasabi ng ilan na ito ay naging maluwag. Baka hindi mo alam ang kaso ni Daniela Green dahil hindi ito naibalita. Ang kakulangan ng media coverage ay posibleng dulot ng kahihiyang idinulot ng kasong ito sa FBI dahil sa pagbunyag ng seryosong paglabag sa pambansang seguridad. Nahaharap sa pagsusuri ang ahensya na inatasang tukuyin at pigilan ang simpatya sa ISIS at iba pang banta ng terorismo sa US dahil sa isang empleyado nilang may top secret clearance sa pambansang seguridad. Kahit sa mga nagiging asawa ng teroristang operatiba ay karaniwang may mahabang sentensya, nakaligtas si Green dito sa kabila ng kanyang ginawa. At ang pagpapahayag niya ng pagsisisi at panghihinayang ay tila naging malaking dahilan kung bakit naging magaan ang pagtrato sa kanya ng sistema ng hustisya. Sa video, pag-uusapan natin si Daniela Green. Ang ISIS bride na ngayon ay malaya at hindi gaanong kilala. Ipinanganak si Green sa Czechoslovakia at lumaki sa Germany. Pagkatapos magpakasal sa isang sundalong Amerikano, lumipat siya sa Estados Unidos kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Nagtapos siya ng master's degree sa kasaysayan sa Clemson University, patunay ng kanyang matibay na akademikong background at pagmamahal sa kasaysayan. Ang kasanayan ni Green sa Aleman ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon sa Federal Bureau of Investigation. Noong 2011, nagsimula siyang magtrabaho bilang contract linguist gamit ang kanyang wika sa iba't ibang investigasyon. Noong Enero 2014, habang nagtatrabaho sa opisina ng FBI sa Detroit, naitalaga si Green sa isang investigatibong tungkulin na nakatuon sa isang mataas na profile na kaso na kinasasangkutan ng isang German na terorista na tinutukoy sa mga dokumento ng korte bilang Individual A. Ibinunyag na si Individual A ay hindi ordinaryong terorista. Si Dennis Cuthbert ay pangunahing online na tagakuha ng miyembro ng ISIS. Si Cuthbert, dating kilala bilang Deiso da Sodog, ay Aleman na rapper na nagtamo ng katamtamang tagumpay sa sarili niyang bansang Alemanya bago nagbalik loob sa Islam noong 2010. Matapos magbalik loob, sumali siya sa grupong Islamiko na Dawa Religion at ginamit ang pangalang Abu Malik. Nagtanghal siyang nasheed singer, umaawit ng mga kantang Islamiko sa wikang Aleman na may relihiyoso o moral na tema. Gayunpaman, naging kontrobersyal siya nang hayagan niyang sinuportahan ang mga Islamic Mujahideen sa mga riyon tulad ng Afghanistan, Iraq, Somalia at Chechnya at tinawag ang Berlin bilang isa pang Kufa metropole. Isa na namang lungsod ng mga di naniniwala. Sa ilang kanta niya, hayagan niyang pinuri si Osama bin Laden. Nakipag-ugnayan din si Cuthbert kay Mohammed Mahmoud na kilala rin bilang Abu Osama al-Gharib, isang kaanib ng Al-Qaeda mula sa Ehipto. Itinatag ni Mahmoud ang Global Islamic Media Front at jihadist na grupong Milatu Ibrahim na kalauna na ipinagbawal ng mga otoridad sa Alemanya. Kahit na mahigpit siyang binabantayan, nagawa pa rin ni Cuthbert na umalis ng Alemanya papuntang Ehipto kung saan sumailalim siya sa pagsasanay sa paggamit ng baril sa isang kampo ng mga militante bago magtungo sa Libya para sa karagdagang pagsasanay. Noong Agosto 2013, lumabas siya sa isang video na nakikipaglaban kasama ang grupong Junud al-Sham sa digmaang sibil sa Syria laban sa mga puwersa ni Bashar al-Assad. Ginamit niya ang alias na Abu Talha al-Almani at pagsapit ng Setyembre 2013, naiulat na nasugatan siya sa isang airstrike sa Syria. Nagpatuloy siyang mag-post ng mga video at mensahe online sa Aleman, hinihikayat ang jihad at pagpapatupad ng Sharia. Noong Nobyembre 2013, nagbabala ang Federal Criminal Police Office at Foreign Office ng Alemanya tungkol sa posibleng pag-atake ni Cuthbert sa mga institusyong Aleman sa Turkey. Iniulat ng Die Welt na posibleng gumamit si Cuthbert ng sasakyang may pampasabog. Sa sumunod na video, tinanggi ni Cuthbert ang paratang at sinabing hindi niya layunin ang pag-atake sa Alemanya. Pagsapit ng huling bahagi ng 2013, iniwan ni Cuthbert ang Junud al-Sham at sumali sa Islamic State at lumahok sa unang labanan sa Sheer Gas Field noong Hulyo 2014 laban sa mga armadong puwersa ng Syria. Noong Nobyembre 2014, naglabas ng video ang grupong aktivista na Deir ez-Zori is being slaughtered silently.
tampok ang mga miyembro ng IS na pumapatay at pumupugot ng ulo ng mga walang armas at makikita si Cuthbert na may hawak na pugot na ulo. Inatasan si Green na imbestigahan si Cuthbert at natuklasan niya ang mga online account at numero ng telepono na ginamit sa pagpapakalat ng propaganda. Ang masusing pagsusuri at eksklusibong access niya sa Skype account na konektado kay Cuthbert ay nagbigay ng impormasyon tungkol sa operasyon nito, kabilang ang paraan ng pagre-recruit at pagpapalaganap ng ekstremistang mensahe online. Mahalaga ang ambag niya sa pag-unawa sa epekto ng radikalisasyon sa digital na espasyo. Hindi alam ng iba, may romantikong relasyon si Daniela kay Cuthbert at gumagamit siya ng eksklusibong Skype account para makipag-usap sa kanya. Noong Hunyo, 2014 habang kasal pa siya sa Amerikanong asawa, naging malalim ang ugnayan niya kay Cuthbert at nagsumite siya ng pekeng FBI report tungkol sa travel form. Mali ang sinabi niya sa dokumentong ito tungkol sa layunin ng biyahe, sinabing bakasyon o personal na bisita sa magulang sa Munich, Germany, pero hindi ito ang totoo. Noong Hunyo 23, sumakay si Green ng one-way flight papuntang Istanbul, Turkey, kung saan may reserbasyon siya sa Erguvan Hotel. Mula ron, nagpunta siya sa lungsod ng Gaziantep, 20 milya mula sa hangganan ng Syria. Habang nasa Gaziantep, inabisuhan niya si Cuthbert at sa tulong ng isa pang tao, matagumpay na nakatawid si Green sa hangganan papuntang Syria. Pagdating niya, agad niyang pinakasalan si Dennis Cuthbert. Bukod ba sa pagtataksil, inabisuhan pa niya ito tungkol sa investigasyon sa mga gawain nito. Gayunpaman, makalipas lamang ang ilang linggo mula nang sila ikasal, nagsimulang magduda ng malaki si Green sa kanyang desisyon at sa huli ay napagtanto niyang nagkamali siya ng malaki. Dahil sa pakiramdam niyang lalo siyang nag-iisa at labis na nabibigatan, humingi siya ng tulong sa pamamagitan ng mga email na ipinadala mula sa kanyang kinaroroonan sa Syria. Noong Hulyo, sinabi niyang nalilito siya, mahina at hindi na alam paano harapin ang mga bagay. Sabi niya, nagulo niya lahat na yon. Noong Hulyo 22, 2014, hindi pa rin bumubuti ang sitwasyon ni Green at ipinahayag niya ang pag-aalala sa isa pang email. Hindi ko alam kung nasabi sa'yo pero malamang makukulong ako ng matagal pagbalik ko. Pero ganyan talaga ang buhay. Ipinapakita ng pag-amin na ito ang bigat na pagtataksil at mga kahihinatnang haharapin niya pagbalik sa US. Matapos ang halos isang buwan sa Syria, nakalabas si Green sa magulong bansa at ligtas na nakabalik sa Estados Unidos. Gayunpaman, pagbalik niya ay agad siyang inaresto noong Agosto 8 batay sa isang lihim na warrant na inilabas ng mga federal na otoridad isang linggo. Bago iyon, noong Agosto 1. Ang pag-aresto na ito ang naging simula ng isang mahirap na laban sa korte habang hinarap niya ang mga naging bunga ng kanyang mga desisyon habang nasa ibang bansa. Noong Nobyembre 2014, habang nasa kustodiya si Green at tumutulong sa gobyerno, hiniling ng mga taga-usig na panatilihing selyado ang mga dokumento ng korte. Ayon sa kanila, ang paglalatala tungkol sa pag-aresto o mga kaso laban sa akusado ay maaaring magdulot ng agarang panganib sa panig, saksi o ibang tao at ilagay sa peligro ang investigasyon. Sumunod ang sunod-sunod na lihim na pagbinig at pagsusumite ng dokumento sa korte. Nagpasya si Green na makipagtulungan sa mga federal na otoridad ukol sa kanyang pagkakasangkot sa internasyonal na terorismo at noong Disyembre 2014 umamin siya ng kasalanan sa maling pahayag kaugnay sa mga aktibidad ng terorismo. Binanggit ng mga taga-usig na kahit seryoso ang ginawa niya at muntik humantong sa mas mabigat na kaso, hiniling nila ang mas magaan na sentensya dahil sa malawak niyang pakikipagtulungan sa investigasyon. Inilarawan nila ang kanyang tulong bilang mahalaga, matagal at malaki ang naging ambag na nagpapahiwatig na nagbigay siya ng mahahalagang impormasyon sa mahabang panahon. Dahil sa pakikipagtulungan, 2 taon lang sa federal na kulungan ang hatol kay Green. Mas maikli ang hatol na ito kaysa karaniwang 13 at kalahating taon na parusa sa mga Amerikanong nahatulan ng katulad na kasalanan kaugnay ng ISIS. Isang buwan matapos palihim umamin si Green, lumabas sa Federal Register ng US ang tala tungkol sa lalaking kakaunti lang ang nakakaalam na pinakasalan niya. Abiso ito mula kay dating kalihim ng estado John F. Kerry noong Enero 2015.
Nakasulat dito, ako ay nagpasya ng individual na kilala bilang Dennis Cuthbert, kilala rin bilang Dennis Mamadou Cuthbert, kilala rin bilang Abu Mamadou, kilala rin bilang Abu Talha. Ang Aleman ay gumawa o nagdudulot ng malaking panganib na gumawa ng mga gawaing terorismo na nagbabanta sa seguridad ng mga mamamayan ng US o sa pambansang seguridad, patakarang panlabas o ekonomiya ng Estados Unidos. Tinawag si Cuthbert na isang masigasig na tagapagsalita para sa mga kalupitan ng ISIS at sinabi na siya ay tila isang recruiter na may espesyal na focus sa pagre-recruit ng mga nagsasalita ng Aleman sa teroristang organisasyon. Di nabanggit sa bulletin na kamakailan siyang nagpakasal sa empleyado ng FBI. Ilang araw matapos lumabas ang buletin, iniulat ng isang pahayag ang Aleman na nagpakasal si Cuthbert sa isang espiya ng FBI. Hindi pinangalanan ng ulat ang espiya at maling inilarawan ng operasyon bilang plano ng FBI na niloko si Cuthbert, hindi bilang gawa ng pasaway na empleyado na lumabag sa batas at nantaksil sa bansa. Maya-maya, ilang pahayagan pa ang naglabas ng parehong maling balita. Noong Oktubre 2015, sinabi ng Pentagon na napatay si Cuthbert sa airstrike malapit sa Raqqa, Hilagang Syria. Binawi nila ang pahayag noong Agosto 3, 2016 at naniwala silang nakaligtas si Cuthbert sa pag-atake. Kinabukasan, pinalaya si Green mula sa kulungan at nagtrabaho bilang hostess sa hotel lounge. Noong 2017 lang nalaman ng publiko ang detalye ng kaso matapos mailatala ito sa pahayagan. Dati, iilan lang ang may alam at nayon ay pinaniniwalaang si Greenwich. Binigyan si Green ng lihim para sa kanyang kaligtasan at para maiwasan ang kahihiyan ng FBI. Noong 2017, nagbigay siya ng panayam sa CNN habang nakatago ang pagkakakilanlan. Ngunit natatakot siyang pag-usapan pa ang kaso dahil sa banta sa kaligtasan ng pamilya niya. Hindi alam kung nasaan siya ngayon at kung ano na ang kanyang itsura. Nang lumabas ang kaso, marami ang hindi makapaniwala kung paano ang isang tao na nagtaksil sa tiwala ng publiko, nagpahamak sa mga opisyal na nagbigay sa kanya ng clearance at naglagay sa panganib sa kanyang mga kasamahan habang inilalagay sa alanganin ang pambansang seguridad ay nakatanggap ng napakagaang parusa. Ayon sa kasaysayan, mas mahaba ang sentensya ng mga sumubok pumunta sa Syria para sumali sa Islamic State kaysa kay Green. Si John Kirby, dating opisyal ng kagawaran ng estado, ay nagulat na matagumpay na nakapasok si Green sa Syria. Sinabi niya na ang ganitong gawain ay malamang kailangan ng pahintulot mula sa matataas na leader ng ISIS at karamihan sa mga dayuhang pumapasok sa teritoryo ng ISIS ay agad nanganganib na mapugutan ng ulo. Nakaiwa si Daniela Green sa malulubang kahihinatnan sa iba't ibang antas. Hindi lang siya nakaligtas at nakabalik mula sa war zone at iniwan ang asawang terorista, kundi nakuha pa niya ang magaan na sentensya dahil sa pagpapakita ng pagsisisi sa mga nagawa niyang nagbanta sa bansa. Parang hinanggo mismo ang kwentong ito mula sa isang nobelang paniktik. Isang lingwista ng FBI na natasang subaybayan ang operatiba ng ISIS ay palihim na nagkagusto sa kanya, pumasok sa teritoryo ng mga ekstremista para pakasalan siya, agad nagsisi at tumakas pabalik para harapin ang batas. Inilarawan ng mga veteranong kontra-terorismo ito bilang isa sa pinakakapansin-pansing kabiguan sa panloob na seguridad.